Bakit hindi rental or paupahan ang una kong magiging side income kapag empleyado ako? Bigyan kita ng 3 reasons ko kung bakit hindi siyang uunahin kong magiging side income. By the way, kung ngayon lang tayo nagkita, ako si Joy Lee Luis. Isa po akong empleyado, isa akong teacher, and may 10 years na akong being employed, and mahilig din po ako sa side business. 2019, before pandemic, sabi ko, gusto ko na rin magkaroon ng side income. Since ang nanay ko ay meron siyang paupahan, yun din ang kinuha ko. Kaya lang siya kasi, pinare-revolve niya yung kung anong kita niya sa paupahan, tapos iikot niya. Sa akin naman, wala akong ganun kalaking savings or hindi ko alam siguro yung technique na yon is that time, ang nangyari sa akin is, dahil empleyado tayo, mahilig tayo ako mahilig talaga nung time na yun na sundan ko mag-loan. Sabi ko, biglaan kasi na may nagbenta ng lupa, mga malayo lang dito konti sa amin. And then, ang bayad nun is 200 to 250K. And then, paano naman yung pagpapatayo pa ng bahay, di ba? So, that time is, inisip ko, gusto ko rin siyang gayahin. So, parang nahiya naman ako na hihiram na lang sa magulang. So, ang naging source ko ay yung pag-utang sa bangko, humiram naman ako. Siyempre, ang iutang ko, sabi ko, babalik din lang naman. Yun ang unang investment ko. Para sabi ko, ang prinsipyo ko that time, babalik lang din naman. Then, ang naging problema ko is, nakapagpatayo ako ng 2 rooms muna kasi yun lang naman kasya dun sa kinuha ko. Sabi ko, ayoko na. Hindi na ako magpapaupahan kasi ang bagal ng balik niya. Hindi, kahit na may pabayad ka, limbawa, 5,000 yung per room mo, 2 rooms, 10. Magkano yung unutang mo, limbawa lang din 10,000 monthly. So, parang pantay lang din, babalik lang din pambayad ko. So, yun na naman ang naging experience ko dyan. Yun ang naging problema ko. Ayaw ko na, sabi ko. Tapos, biglang ang naging problema namin, tumutulo na yung, kasi lang siya steel deck. To papasukin kasi nga nakapropose siya for second floor. Sabi ng nanay ko, hindi niya alam na naman problema na ako dun sa ayoko na, ganyan. Tapos, sabi niya, naglilik na yung bahay mo doon, ganun. Kailangan na ng second floor, kailan mo ba papatayin? Kasi tumagal din siya ng 3 years kasi ayoko na nga. Kaya lang, tinuloy ko ulit. Another na naman, sabi ko, paano na to? Hindi ko alam kung anong pinagagawa ko noon, hindi ko ata naipon or basta ang naging source ko na naman, hiram na naman ako, sabi ko. Tapos, humiram na naman ako, yun na naman ang source ko, hindi, pinambayad ko lang kasi yung utang una. Then, ganun ulit ang naging problema ko. Hanggang sabi ko, na-realize ko, imposible na yung iba ay hindi kumikita dito sa paupahan. Ang nanay ko nga, kumikita siya. Ako pa kaya. Hanggang naging solution ko siya is, tinuloy ko, pero this time is, hindi siya ang source ko. Hindi siya ang pinaka-source ng side income ko. Gumawa ako kasi alam ko nang mabagal gumawa ako ng another side income. Na which is, sabi ko sana, ito dapat ang inuna ko. Hindi yung side income ko sa rentals. Dapat itong inuna ko para magkaroon pa rin ako ng rentals kasi gusto ko pa rin. Para yung sweldo ko at saka itong side income ko na mabilis ang growth, ang bilis ang kita, dun ko linagay. Dun ko sana finocus. So, ang realization ko lang dun is, pag ikaw ay empleyado at yun ang inuuna mo, rentals, unang-una kasi, okay naman siya kung talagang may pangpondo ka talaga. Pero kung sa akin, loan, tapos konti lang din ng savings nung mga panahon na yon is parang hindi siya recommended muna. Ang unang reason ko is mabagal kasi siya. Mabagal ang pagbalik, malaki ang investment mo. One time, big time kasi yung pag-invest. Second is mabagal yung cash flow. Kung yung gusto nating business is mabilis ang ito na yung product mo, gusto mo, andito na rin ngayon yung kita mo, hindi siyang ganun, hindi yung gusto mo siyang pabilisin kasi building siya Mabagal ang cash flow niya. And then, hindi siya as in passive Magiging active ka pa rin doon kasi
ikaw pa rin yung magtatrabaho, ikaw pa rin lahat. Dapat talaga yun, para alam mo yung pasikot-sikot dun sa business mo na yun, ikaw muna ang gagawa. And then, pangatlo reason dapat dyan is magkaroon ka ng another source of income o side business na magsusuffice muna. Kasi nga mabagal yung kitaan mo dito. Pero kung okay lang din naman, kung hindi ka naman ang source mo ay hindi loan or hindi yung savings mo, hindi ka nagmamadali na yun ang magiging pangkain ninyo, okay lang. Pero sa akin kasi, ang gusto ko is mabilisan para lahat ng plans ko is ma-implement ko kasi may another goal ako. Kung may another goal ka na mabilisan, hindi ito yun. Pero kung may extra money ka na may marami ka ng kita, dito yun. Pero kung hindi, nakakikaya kitang empleyado at may gusto kang goal na bilisan, hindi yung rentals kasi sobrang bagal siya. So akin is mas maganda mag-invest ka na lang muna sa isang business or isang side income na mabilis ang kita. Pwedeng sales, pwedeng business mo na dati mo nang pinagkakita na sideline mo, dun mo i-focus para maging scalable siya. Yun lang. So magiging kalaban kasi natin dito is yung growth na yung hinahanap mo, baka hindi ito yun. Kasi iba yung side business or business sa rental business. Kung marami kang pera na pang-invest dito, okay lang. Pero kung isa kang empleyado na katulad ko na hindi ganun karami ang source, ang one source mo lang is yung trabaho mo, parang hindi pa ito yung magiging second income po muna. Yan lang, it's based on my opinion, based on my experience. So yun lang, kung may natutunan ka naman sa vlog na ito, please don't forget to like, share, and subscribe, and see you po on my next vlog. Paalam po muna.